Magandang hapon mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Danao City, province of Cebu. Almost 30 kilometers from office and then Danao mga kababayan. So bago tayo mga kababayan, so magbibigay tayo ng reaksyon tungkol dito sa West Philippine Sea. Hindi natin ito tatantanan mga kababayan, itong West Philippine Sea, hanggat nandito pa ang ating mga kaalyadong bansa mga kababayan. Hindi natin ito tatantanan hanggat nandito pa ang kaalyadong bansa sa atin. So by the way mga kababayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, hinihingi ko lang sa inyo bilang tulong mo na rin sa aking mga kababayan. Kung isa ka sa aking palaging nanonood sa aking channel, hinihingi ko lang sa inyo na pa-subscribe naman sa aking channel mga kababayan. Kung hindi pa kasi nakasubscribe sa aking channel, hinihingi ko lang bilang tulong mo na rin sa akin mga kababayan. So magbibigay tayo ng reaction dito mga kabayan. Ito nga mga kabayan, nagpatuloy ang balikatan exercise mga kababayan sa West Philippine Sea. Napakadaming libo-libong mga sundalo nandyan sa West Philippine Sea ngayon upang itong balikatan exercise. Itong exercise kung paano tugunan ang isang problema kung magkakaroon ng invasion dyan sa West Philippine Sea. Isa yan mga kabayan na pinagatingnan at 15 bansa ang nanood mga kabayan bilang magbibigay ng grades kung itang Philippine Navy at Philippine Coast Guard, Philippine Air Force ay tamang-tama ba makatugon kung sakaling may mga problemang dumating sa ating bayan. So by the way mga kabayan, ito na ito na ngayon ang ating natitingnan. Kasi itong China palaging nakabuli sa atin. Maghahatid lang tayo ng pagkain sa Ayungin Shoal, palagi tayong binobomba. Ngayon nasaan na? Nasaan na yung mga milisya nandiyan na magkumpul-kumpul sa West Philippine Sea? Parang bula mga kababayan, parang bula, biglang nawala. Pero pag wala ng mga kaalyado natin, para silang asong ulol, para silang pusa na tumitingin sa langit kung kailan talaga mahulog itong buwan mga kababayan. Palaging tumatahol. Bakit ganyan sila mga kababayan? Kung totoong nasa inyo yan, bakit hindi nyo panindigan? Kung totoong sa inyo niyang na sakop ninyo, bakit hindi kayo na magpadala rin ng napakaraming Navy at harangin nyo kung saan sila balikatan exercise sa inyong maghanyan, di ba? Pero wala kayong karapatan magharang dyan kasi hindi inyo. Yan ang totoo mga kababayan. Yan ang totoo. Hindi kayo magharang kasi hindi rin inyo. Hindi naaayon sa inyong batas. Ginagawa lang nyo lang upang takutin nyo ang mga Pilipino na sa inyo yan. Kasi palagi kayong nananakot Ngayon, saan na rin ang inyong takot? Saan ang inyong pananakot? Takutin nyo pati yung mga Amerikano nandyan, takutin nyo kahit nandyan ang warship ng US, takutin nyo, bombahin nyo. Yun ang palaging nasa utak ninyo, nasa inyo yan. Ngayon pagkatapos ng balikatan, sasabihin ninyo under control ninyo ang area. Lalasonin nyo naman ang utak ng mga Chinese na walang kalam-alam dito sa West Philippine Sea. Kasi kontrolado ninyo ang media dyan. Kontrolado ninyo ang social media. Pero dito sa Pilipinas, hindi ka makapag-control sa amin. Talagang malalaman ito sa buong mundo. Mga kababayan, ang buong mundo alam ng buong mundo kung anong ginagawa nyo. Ang hindi lang alam yung mga taong nasa paligid nyo. Ang hindi niya alam, ang alam ng tao sa paligid nyo, ang mga tao Chinese national, ang alam lang nila na kayo ang binubuli ng Pilipinas.
Ang lupit, no? Lupit mga kababayan, no? Ang lupit. Napakalupit talaga. Napakalupit. Sasabihin nyo sa channel sa China na ito na naman ang Pilipinas. Palaging nambubuli sa China. Na ang lupit talaga ng balita ninyo mga kababayan. Ang lupit talaga mga kababayan ng balita nila. Pero tingnan ang video. Ha? Napakaliit ng binog na tinitira ng water cannon. Napakaliit. Ha? Tapos ngayon, nasaan ang tapang ninyo mga kababayan? O mga Chinese, nasaan ang tapang ninyo? Ha? Huwag kayong bubuntot-buntot dyan ang layo naman ninyo. Ha? Lumapit kayo sa warship ng US. Bombahin ninyo ng water cannon. Ha? Di ba yun ang tapang ninyo? Ha? Kung sasabihin niyo ang Pilipinas nagprovoke ng nagprovoke, kayo ang nagpo-provoke mga kabayan. Sila ang nagprovoke mga kabayan. Ang ating Philippine Coast Guard may na-injury na dahil sa kanilang pag-provoke sa freedom of navigation dyan sa West Philippine Sea. Ngayon, nasaan na ang tapang ninyo? Hinahamon ko kayo. Mga Chinese. Chinese government. O nasaan ang tapang ninyo? Bakit hindi kayo magpadala dyan ng warship dyan? Tapatan nyo kung ilan ang sundalo ng general sa West Philippines. Tapatan nyo. 3 million ang sundalo ninyo. Tapos hindi kayo makapagtapat. Kung kayo kung sa akin lang kung ako magpo-provoke tapos ganyan ang klase tauhan ko, bakit di ako magpadadala? Pila lang kayo? 60,000. Padadalhan ko kayo 200,000 na tao dyan sa West Philippines. Tingnan natin. May kagamitan kayo. Yun ang pagkataon. Ngayon na ang pagkakataon kung talagang totoo ang West Philippine Sea ay sa inyo. Ngayon na ang pagkakataon na patutuhanin niyo sa buong mundo na ang West Philippine Sea sa inyo na handa niyong ipaglaban. Pero nasaan kayo ngayon? So ibig sabihin, hindi sa inyo ang West Philippine Sea. Inaangkin nyo ang sa amin. So ang totoo, hindi sa inyo ang West Philippine Sea. Yun ang katotohanan mga kababayan. Kaya huwag kayong umasta na sa inyo yan. Huwag kayong umasta mga kababayan. Sila mga kababayan, huwag kayong umasta mga Chinese. Kaya tayo, mag-ingat-ingat tayo. Napakaraming Chinese dito. Baka isa yan sa mga spy ng mga Chinese dito. Kagaya nung unang panahon. Sinakasakop tayo ng Hapon. Napakaraming Hapon na lumagsa dito sa ating bansa. Tapos ngayon hindi pa tayo natuto. Hindi pa tayo matuto. Gumagawa sila ng tourist visa. Gumagawa sa tourist estudyante. Yun ba? Lahap yan, na rason yan mga kababayan. Kaya kung kayo ang national security, dapat investigahan niyo yan kung totoo ba itong mga estudyante. Kung totoong estudyante, dapat may limit age kayo papasokin dito sa ating bansa. Paubos 15 years old papasukin dito. Wala nang patumpik-tumpik pa kung talagang estudyante yan. Ang iba kumukuha pa ng degree tapos hindi naman marunong magsalita ng English, hindi pumasok sa eskwelahan. Bakit? Mas marunong pa ba kayo sa Pilipino? Mas bright? Bakit nandito kayo kumukuha ng degree? Bakit wala ba doon sa China? Napakalahap talagang rason ito. Ito ay ibang paaralan. Pera ang hinahanap, ipaglaban pa. Tingnan natin mga kabayan, kapag nagkagulo yung eskwelahan nyo, talagang masisira. Yung 2 million yan, wala yan sa damage na matatamo ninyo. So mga kababayan, hanggang dito na lang mga kababayan. Maraming salamat sa inyong suporta. So ang inyong lingkod, Arman Kagapi. So huwag nyong kalimutan sa pag-subscribe sa aking channel mga kababayan. Ito ay napakalaking tulong na sa akin kung mag-subscribe ka sa akin at i-share, like ang aking video. I-share, like ang aking video mga kababayan. Yun lang ang hinihingi ko sa inyo. Bilang tulong mo sa akin, yan lang hinihingi ko mga kababayan. Wala nang iba. Bilang didis. Kung totoong didis ka mga kababayan, ipaglaban natin kung ano ang kabutihan na meron tayo ngayon. Ipaglaban natin.
Huwag tayong padalos-dalos sa mga taong balingbing. Ha? So maraming salamat mga kaibigan. Hanggang dito na lang. God is good all the time. All the time, God is good. Bit Senyor kaninyong tanan mga kababayan.